Sa gitna ng mga bulong-bulungan at tanong na hindi matigil-tigil, unti-unting lumilinaw sa publiko ang isyong bumabalot sa pagitan ni Kobe Paras at Kylene Alcantara. Isang tahimik ngunit masalimuot na yugto ng kanilang buhay na ngayon ay isinusulat hindi sa mga salitang tahasan, kundi sa pagitan ng mga linya, sa mga pahaging, sa mga pahiwatig ng damdamin na pilit pinapanday sa gitna ng ingay ng social media. Si Jackie Forster, ina ni Kobe, ay nagsalita sa isang tahimik na paraan, isang simpleng pahayag na puno ng damdamin. Please protect that peace we have been working so hard to achieve. Isang paalala na sa likod ng lahat ng ingay, may katahimikang pinaghirapan, may kapayapaang kailangang ingatan, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga taong may tunay na malasakit. Hindi ito direktang tumukoy sa issue, ngunit ang bawat salita ay tila hugot mula sa puso ng isang inang may pinagdaraanan ding tahimik kasabay ng kanyang anak. Kasabay nito, naglabas ng isang bukas na liham si Sean Gaza para kay Kobe. Isang pahayag na, bagamat puno ng kontrobersya at pasaring, ay may layuning ipakita ang saloobin ng isang tagamasid na tila gustong ipagtanggol ang isa sa mga sangkot o marahil ay ipahayag lang ang kanyang sariling pananaw. Sa likod ng kanyang mabigat na pananalita ay ang tila hindi maawat na damdamin ng pagkabigo sa isang sitwasyong tila nauwi sa pagsisisi. Sa kabila ng tono nito, ito ay naging bahagi ng mas malawak na naratibo. Isang naratibo ng dalawang taong minsan ay minahal ang isa't isa at ngayon ay tila naglalakad na sa magkahiwalay na landas. Habang ang mga salita ni Jackie at Sean ay nag-uumapaw sa damdamin at pananaw, piniling manahimik ni Kylene Alcantara. Hindi sa paraang kawalang pakialam, kundi sa paraang marangal at may dignidad. Sa kanyang panayam para sa Cosmopolitan Philippines, inilahad ni Kylene ang bigat ng kanyang kalooban, hindi upang depensahan ang sarili, kundi upang ipaalam sa mundo na ang kanyang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang uri ng lakas. Aniya, I just protect my peace. There are days when you cannot just silence the noise, it's drowning. But you cannot just sink. At mula rito, ramdam ang pagod, ang pagsisikap, ang desisyong tumahimik kahit masakit, kahit puno ng maling paghusga ang paligid. Mas pinili niyang hindi patulan ang mga akusasyon, ang mga puna, ang mga pananahimik na ginawa ng kahulugan. Dahil para sa kanya, mas mahalaga na manatiling totoo sa kanyang sarili kaysa pabulaanan ang bawat salita ng mga taong hindi naman tunay na nakakaalam sa kanyang pinagdaanan. I know my truth, and I know that my truth is the truth, ani Kylene. Sa gitna ng lahat ng panghuhusga, ito ang kanyang sandigan, ang kanyang sariling katotohanan. At dito natin makikita ang mas malalim na kwento. Hindi lamang tungkol sa isang love story na posibleng nauwi sa hiwalayan, kundi ng dalawang batang individual na kapwa sumasailalim sa matinding pressure ng pagiging nasa mata ng publiko. Si Kobe na dala ang pangalan ng isang sikat na ama at si Kylene na patuloy na lumalaban sa isang mundong madalas mas mabilis humusga kaysa umunawa. Pareho silang may sarili nilang laban, may sarili nilang daan, at marahil ay dumating sa puntong ang kanilang mga landas ay kailangang pansamantalang humiwalay. Sa ganitong panahon, mahalaga ang katahimikan, ang respeto, ang pag-unawa. Hindi lahat ng istorya ay kailangang idetalye sa publiko. Hindi lahat ng sakit ay kailangang isigaw. May mga sugat na mas madaling maghilom kung ang mundo ay titigil muna sa pagtanong at hayaang ang mga sangkot ang magproseso sa sarili nilang oras, sarili nilang paraan. Maaaring may kanya-kanya tayong pananaw, haka-haka o opinyon sa kung ano ang nangyari. Ngunit sa dulo, gaya ng sinabi ni Kylene, you may have your own side of the story, but my truth is the truth. At marahil, ganito rin ang damdamin ni Kobe. At kung sila man ay muling magtagpo o tuluyang maghiwalay, ang mahalaga ay ang pagprotekta sa katahimikan na parehong pinaghirapan nilang maabot sa gitna ng mundong ayaw matahimik.